Marami ang nag-aakala na kung artista ay perpekto na ang buhay, pero ang hindi alam ng karamihan ay mayroon din silang masalimuot na buhay sa kabila ng kasikatan. Kaya sa videong ito, aking ibabahagi sa inyo ang ilang mga sikat na artistang di mo akalain na may malubhang karamdaman. Ivana Alawi. Si Ivana Alawi ay kamakailan lamang nagbahagi sa kanyang karanasan sa isang seryosong kondisyon sa kalusugan na may kaugnayan sa kanyang ovaries. Noong October 2024, siya ay na-ospital dahil sa komplikasyon ng Polycystic Ovary Syndrome o PCOS, isang hormonal disorder na karaniwang nararanasan ng mga kababaihan sa kanilang reproductive age. Sa kanyang vlog, ibinahagi ni Ivana na nagsimula ang kanyang sintomas sa simpleng pananakit ng tiyan at hirap sa paghinga. Nang siya'y ipasuri, natuklasang may fluid build-up sa kanyang tiyan at baga na naging sanhi ng kanyang hirap sa paghinga at pakiramdam na parang buntis dahil sa paglaki ng kanyang tiyan. Dahil sa tindi ng kondisyon, agad siyang dinala sa ospital kung saan siya'y nanatili ng ilang araw para sa obserbasyon at paggamot. Matapos ang kanyang karanasan, naging mas maingat si Ivana sa kanyang kalusugan. Andrea Brillantes. Si Andrea Brillantes ay isinilang na may kondisyon na tinatawag na congenital anosmia, isang kondisyon na walang kakayahang makaamoy. Isipin mo ito ha, hindi mo naaamoy ang bulaklak, pagkain, perfume at kung ano pa. Yan ang kondisyon ni Andrea Brillantes. Sa isang panayam, ibinahagi ni Andrea na napansin niya ang kanyang kondisyon nung bata pa siya. Isang insidente ang nangyari kung saan inutusan umano siya ng kanyang ama at napansin ng pamilya na wala siyang reaksyon na nagdulot ng pagkatuklas na wala pala siyang pangamoy. Matapos ang revelasyon sa kanyang kondisyon, inamin niya na nawalan siya ng oportunidad sa pag-endorso ng isang produkto. Sa halip na hayaan ang kanyang kondisyon na maging hadlang, ginamit ito ni Andrea bilang inspirasyon upang maglunsad ng sariling linya ng pabango na tinatawag na Lucky Potion. Ayon sa kanya, kahit wala siyang pang-amoy, nais niyang maging maingat sa kung paano siya naaamoy ng iba, lalo na bilang isang artista. Angelica Panganiban. Na-diagnose si Angelica Panganiban ng AVN. Ito ay ang avascular necrosis. Ito ay isang kondisyon kung saan namamatay ang bahagi ng buto dahil sa kakulangan o pagkawala ng supply ng dugo. Kapag hindi ito naagapan, maaaring mag-collapse ang buto at masira ang joint o kasukasuan na nagdudulot ng matinding sakit o limitasyon sa paggalaw. Ilang taon siyang nakaranas sa matinding pananakit sa balakang bago natukoy ang tunay na sakit. Ang isa sa pinaka-apektadong bahagi ng katawan dito ay ang balakang. Sinabi ni Angelica sa isang panayam na halos hindi na siya makalakad sa sobrang sakit. Inakala niya noon na simpleng muscle pain lang ito pero lumala ito at hanggang sa hindi na siya makatayo na maayos. Inamin niyang umabot sa punto na kinakailangan niyang tumigil sa ilang trabaho at magpahinga. Chris Aquino. Si Chris Aquino ay kasalukuyang humaharap sa iba't ibang autoimmune diseases. Mantakin mo, si Chris ay na-diagnosed ng may 9 na autoimmune diseases. Ang autoimmune disease ay isang kondisyon kung saan inaatake ng immune system ng katawan ang sariling malulusog na selula. Ito ay maaaring makakaapekto sa iba't ibang bahagi ng katawan at magdulot ng iba't ibang sintomas depende sa uri ng sakit. Dahil sa mga kondisyong ito, nagkararanas si Chris ng iba't ibang sintomas tulad ng matinding pananakit, panghihina at iba pang komplikasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay at kakayahang magtrabaho. Si Chris ay sumailalim sa iba't ibang medical procedures at patuloy na nagkipag-ugnayan sa mga espesyalista upang mapangasiwaan ang kanyang mga autoimmune diseases. Sa kabila ng kanyang mga pagsubok, nananatili siyang positibo at patuloy na lumalaban para sa kanyang kalusugan. Ai de las Alas. Si Ai de las Alas ay matagal nang nakikipaglaban sa sakit na psoriasis mula nung siya pa ay 15 anyos. Ang psoriasis ay isang chronic autoimmune skin disease na nagdudulot ng mabilis na pagdami ng mga selula ng balat na nagre-resulta naman sa mga kakapal, mapula at makaliskis na mga patse sa balat. Upang mapigilan ang pag-atake ng psoriasis, iniiwasan ni Ai ang pagkaing mataas sa carbohydrates para maibsan niya ang mga sintomas ng sakit. Bilang isang autoimmune disease, ang stress ay maaaring magpalala ng psoriasis kaya't sinisikap ni Ai na panatilihin ang malusog na pamumuhay upang maiwasan ang pag-atake ng sakit. At panghuli sa ating listahan, Michelle Madrigal. Si Michelle Madrigal ay na-diagnose na may Hashimoto's disease, isa pa ring autoimmune disorder na nagdudulot ng hypothyroidism o kakulangan ng thyroid hormones.
Ang Hashimoto's disease ay isang kondisyon kung saan inatake ng immune system ng katawan ang ating thyroid gland na nagre-resulta naman sa pamamaga at kakulangan sa produksyon ng mahalagang hormones. Ito'y maaaring magdulot naman ng goiter o paglaki ng thyroid gland. Matapos matuklasan ang kanyang kondisyon, pinili ni Michelle na pagtuunan ng pansin ang natural na proseso ng pagpapagaling. Sa pamamagitan ng kanyang social media account, ibinahagi niya ang kanyang paglalakbay patungo sa mas malusog na pamumuhay, kabilang na ang regular exercise at balanced diet. Anong reaksyon ninyo dito sa ating video? Comment part 2 para sa karugtong na video nito sa mga artistang may mga iniindang karamdaman. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating channel, mag-subscribe na at i-hit na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod pa nating mga videos.